Pilipinas, una sa ating mga balita. Balik eskwela na ang nasa 19.8 milyong estudyante sa pagbubukas ng school year 2024 to 2025 habang ipinagpaliban naman ang pasok sa higit 800 paaralan epekto ng bagyong Karina at Habagat. Ayon sa Department of Education o DepEd, tinatayang tataas pa ito sa mga susunod na araw, bunsod ng late enrollees. Narito ang ulat ni Nico Lopez. Umabot na sa halos 20 milyong mag-aaral ang enrolled kasabay ng pagbubukas ng unang araw ng klase ngayong Lunes, July 29. Ayon sa Department of Education, kabuuang bilang na 19,870,531 ang eksaktong bilang ng enrollees hanggang kaninang alas 7:30 ng umaga. Mula sa nasabing bilang, higit 17 milyon ang enrolled sa mga public school, habang higit 2.2 milyong mag-aaral naman ang enrolled sa private schools. Sa datos ng DepEd, pinakamarami ang mag-aaral sa Region 4A o Calabarzon na may higit 2.8 milyon. Sunod ang Region 3 na may higit 2.2 milyon at Metro Manila na may higit 2.1 milyong mag-aaral. Sabi ng ahensya, asahan pang tataas ang bilang ng enrollees sa mga susunod na araw dahil sa mga hahabol pang estudyante. Bagaman maraming paaralan ang nag-umpisa na ng klase ngayong araw, may 842 public schools naman ang nag-postpone ng pagbubukas ng klase dahil sa epekto ng bagyong Karina at Habagat. Inanunsyo ng mga paaralang ito na delayed ang opening ng pasukan dahil sa clean-up activities sa kanilang mga lugar dahil sa bagyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Nico Lopez Poyawan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, tiniyak naman ng pambansang pulisya ang sapat na puwersa ngayong balik eskwela. Ito'y kahit pa sa kabila ng puspusang cleaning, search and rescue at retrieval operations matapos ang pananalasa ng Habagat at bagyong Karina. Ang mga detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Tiniyak ng pambansang pulisya na sapat ang ipakakalat nitong pulis ngayong araw ng pagbubukas ng school year 2024 to 2025. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, mahigit 33,000 ang nakadeploy na tauhan para sa kaayusan ng pagbabalik eskwela sa kabila ng naranasang bahadulot ng bagyo at Habagat. Sa katunayan, matapos ang trabaho ng 22 pulis na nakakalat sa Metro Manila noong SONA, wala umanong pahinga mga ito hanggang sa bumagsak ang malakas na ulan. Sa pulong palitan sa Campo Crame, sinabi ni Fajardo na nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang search, rescue and retrieval operations, maging ang pagtulong ng PNP sa clearing at relief operations. Pero inatasan pa rin umano ni PNP Chief Police General Romel Francisco Barbil ang kanilang mga tauhan na magpatrolya sa mga paaralan, bantayan ang mga puntahan ng estudyante at pagtayo ng assistance desks sa mga nabanggit na area. Ngayong Lunes ang start po ng mga eskwela po dyan, ang instruction po ng ating GPNP to make sure na yung mga identified po natin na mga lugar na pinupuntahan po ng ating mga guro, ng ating mga estudyante ay mabantayan po at masecure. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Back-to-back better news naman ang hatid sa atin ng kumpanyang Sea Life 360 matapos itong ilunsad ang kauna-una nitong produkto bilang lunas sa sakit na Almoranas. Ang mga detalye ay hatid sa atin ni Rose Babiera. Inilunsad ng kumpanyang Sea Life 360 ang kauna-unahan nitong produkto tugon sa sakit na Almoranas na idinaraos sa Batanes Hall Ed sa Shangri-La Plaza sa Mandaluyong City. Sa pambungad na talumpati ni Attorney Rudolph Hularbal na 2 papel ang ginampanan ng araw na iyon. Una, bilang Operation Head ng Sea Life 360 at ikalawa, bilang Station Manager ng DZRH Manila. Ipinabatid niyang 3 bagay ang kinikilala sa launching event na ito.
ang opisyal na paglulunsad ng bagong korporasyon, ang Saya Life 360 International Ventures Corp. Ang kauna-unahan nitong produkto na tinawag na Hemaway at ang partnership ng Saya Life 360 at Manila Broadcasting Company o MBC. Ayon kay Richmond King, General Manager ng Saya Life 360, nakita raw nila ang pangangailangan ng tugon at kaginhawaan sa sakit na almoranas, kaya ito ang naisipan nilang gawan ng solusyon. Because we found out that the population in the Philippines that have hemorrhoids are that large or that big, especially with women. So mostly kasi ng mga pasyente, mas prone sa hemorrhoids ang women compared to men. Because of the pregnancy issues, because of their nature. So, women over 40 years old usually have hemorrhoidal problems. So, that population is that large. So, we have to find a solution to provide the public a relief from hemorrhoids. Ang programang Lunas sa DZRH ang isa sa mga nanguna sa pagdaraos ng pagtitipon na ito. Dala-dala ang kanyang programa sa panuntunan, nagkaroon ng talakayan si Elanie Bensal at si Dr. Antonio Ligsay na nagbigay ng maikling presentasyon ukol sa sakit na almoranas at sa mga hakbang at tugon para maiwasan ito. Ayon kay Dr. Ligsay, batay sa tala, 9 na mga kaso ng hemorrhoid ay nadadaan sa gamutan habang 10% ang sumasailalim sa operasyon. Kaya mainam aniya na pinrayorisa sa paggawa ng gamot na Hemaway ang pagiging safe at organic nito. At sa pagtatapos, sa aking panayam kay Attorney Hularbal, binigyang diin niya ang halaga ng health information at ang gampanin ng media rito. So partnering with brands such as Saya Life 360 in the distribution of products that improve wellness at affordable prices, quality products is very important. So ganun kaya nag-partner ang MBC sa Saya Life 360. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng esports, inanunsyo ng bagong esports team na Aurora Gaming. Ang official roster nito na sasabak sa MPL Philippines Season 14. Ang mga pangalang dapat nating abangan at ang pagbabalik ng iconic duo na V-Wise sa MLBB scene, tinutukan ni Mili Borja. Lights within, sees the win! Ipinakilala na ng bagong MPL Philippines esports team na Aurora Gaming ang kanilang pangmalakasang roster na susubukang makuha ang titulo sa Season 14. Everyone, this is your Aurora Gaming! Pangungunahan ni na Rene J. Barcarce, Jordan Dimon Kait Caranto, Edward Dapadap, John Dominic Doming Del Mundo at Kenneth Carl Yue Tadeo ang Aurora para sa paparating na MPL Philippines Season 14. Ang bagong team ay binubuo ng parehong seasoned veterans at newcomers, kung saan 6-man ito ang dating coach ng TNC Pro na si Ben Bentings Maglake. Pagdating naman sa strategy at analytics, ipinakilala sina Coach Dexter Alaba bilang analyst at Anyel Master the Basics Siandani bilang head coach. At syempre bilang opisyal na pagbabalik sa MLBB Pro scene, bagong roles naman ang gagampanan ng iconic duo na V-Wise. Inanunsyo bilang esports and gaming content directors sina John Mar Omay Venus Villaluna at Danny Wise del Rosario. Super saya and super excited! Isang imna! Alam kong pwede na i-announce pero may tournament kami na pupuntahan sa Kazakhstan. August 5 yata yun. August 5. So, makikita niyo na kung paano mag-champion ang Aurora. Itinayo noong 2022, iba't ibang esports game na rin ang kinabibilangan ng Aurora, gaya ng Counter-Strike, Dota 2, Apex Legends, at Warcraft. At ngayon nga, inaabangan ang pagpasok nito sa MLBB scene sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dito kinanta ng grupo ang kanilang latest single na Cherry on Top. Bahagi ang bini ng pre-show na
Ayan tuloy, napasilip ang ating showbiz balita. Pero eto na ang yung mga girl crush, Yuel. Panibagong milestone na naman. Binubuko na kita. Panibagong milestone na naman ang nakamit ng Nations Girl Group sa kanilang karera. Ang Pantropico Girls nagpasiklab sa KCON stage sa Los Angeles. Hatid ang kanilang latest single na Cherry on Top. Ang iba pang detalye tutukan sa report ng ating showbiz angel. Dito kinanta ng grupo ang kanilang latest single na Cherry on Top. Bahagi ang bini ng pre-show ng M-Countdown na ginanap sa Crypto.com Arena sa Los Angeles. 7 miyembro lamang ng bini ang nakapag-perform sa KCON stage matapos magkasakit ang leader ng grupo na si Joanna. Samantala, very happy naman si Beanie Sheena matapos makatanggap ng signed Romance Untold album mula sa K-pop group ENHYPEN na kabilang din sa KCON performers. Matapos naman ang kanilang Cherry on Top performance sa M-Countdown stage ng KCON, humarap din ang Nations Girl Group sa Meet the Rising Stars panel ng naturang event. Ang pagtatanghal na ito, historic achievement para sa grupo bilang sila ang kauna-unahang P-pop group na nag-perform sa KCON stage na kinikilala bilang world's largest K-pop fan and artist festival. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.